Okay, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome to our program Bulwark of Bathala, the Ministry of Unconditional Love, the bearer of the two greatest commandments of Jesus Christ, to love God with all our heart, might, mind, and soul, and to love our neighbors as we love ourselves. But bago ang lahat, gusto kong pasalamatan ng ating bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga Hari, the greatest God, Bathala, whose power is omnipotence, omniscience, and omnipresence, the God of righteousness, the God of unconditional love, and the God of freedom, and the God of everything in the universe, including our every lives, no? But God Bathala is the Malayan concept, no? Ito po yung mga konsepto sa ating mga unang ninuno sa unang kapanahunan. Kaya tinatawag siyang God Bathala is the Malayan concept of the most powerful one and only living most perfect God of all gods. So mga kapatid, niningkaponon ang ating pag-uusapan. Pag-usapan natin dahil tayo po sa ating pagkatao, we are all a race towards perfection. Parang lumba, no? Parang lumba. Kaya ito po yung pag-usapan natin ngayon. Lahat ng mga relihiyon sumali sa lumba. Isa lang yung patutunguhan natin, no? Isa lang yung patutunguhan natin, ang ating pinakamakapangyarihang Diyos ng mga Diyos. Iba lang po yung dinadaanan natin. At isa pa gusto kong ipaalam sa inyo na the Bulwark of Bathala is an interfaith, no? Interpret po siya, bawat religion, hindi nirerespeto po namin yan, tinatanggap po namin bilang kapatid dahil tayo, yan po ang utos ng Panginoon Kristo na hindi dahil iba ang relihiyon mo ay hindi na kita mamahalin. Hindi ganun. Dahil we are all living inside the consciousness of the living God and we are all creations of our God of all gods. So ang ating pag-usapan ngayon, itong tinatawag na we are all a race towards perfection. Mga kapatid, kung meron ng mga Third Testament, mabasa natin sa page 1053 up to 1054, no? Nakasabi dito na we are all in race towards perfection. Tayong lahat kuno in a race towards perfection. Those who cannot finish the race are extinguished. Yung hindi makatapos sa race, halimbawa, sumali ka ng lumba ng dagat, kapag hindi ka makaabot doon, huminto ka, ay extinguish ka na, hindi ka nakasali at hindi ka na pwedeng manalo, no? So yun ang sinasabi doon. Those who cannot finish the race are extinguished by their very own inability to survive spiritually. So, sinabi to, while the victors eventually become super gods and super spirit, no? They are meant to be that way, and that is their final destiny. So, kadto lang talagang makaabot o sinabi sa Biblia, na kung kinsa tong makalahutay hangtod sa katapusan, kahit gahingal-hingal na, no? Sa Binisaya nga pagkasulti, bisag gahingal-hingal na. Hindi na halos makahinga, ngunit hindi huminto at patuloy sa kaniyang journey towards immortality and perfection at tinatawag na buhay na walang hanggang. Ayun talaga makaabot doon, no? Kaya yung huminto, yung hindi na nagpatuloy, ang sinasabi dito sa Third Testament are extinguished, no? So patuloy tayo. When a male releases millions of sperms into a female womb, nasa diha kunong ang lalaki nag-release sa kanilang sperms into the female's womb, those little sperms are virtually in a race for survival. Kadto kunong mga sperm na ibinuga sa lalaki sa womb sa isa ka babae is a race to survival. Kung sino yung unang makadating doon sa tinatawag na who cannot can make it. Only one or two or three can make it. Meron lang isa, dalawa, o merong triplets, tinawag, quadruplets, no? Those who cannot enter an egg cell on time are rotten and extinguished. Sa kadaming sperm cell na ibuga, how many millions of sperm cell ang ibuga sa lalaki, sa womb, sa isa ka babae, ngunit isa, dalawa, tatlo, or apat, or 5
lang ang nag-survive na makarating on time dito sa egg cell, no, sa womb sa isang ina, at yung hindi rotted to extinguish. So doon pa lang mga kapatid, no, doon pa lang sa taguangkan sa ating inahan, no, we're already raised for survival. Tayo, ako, ang dami kong mga kapatid. Dami kong mga kapatid doon sa womb sa aking ina. Ako lang yung mapalad. Ako yung nakapasok doon sa egg cell, sa womb sa akong ina, kaya ako po yung isinilang. So kaya sinabi, how lucky we are na tayo yung isinilang sa daming sperm na ibinuga ng ating ama sa womb sa ating ina. So mga kapatid, so yun na po yun. Those who cannot, sinabi dito, only 1 or 2, 3 can make it. Those who cannot enter an egg cell on time are rotted and extinguished. That too can happen to our lives after birth, na mangyari ulit, no, pagkatapos nating isinilang. Those who cannot attain perfection are doomed to eternal extension. So, ang ating lumba na naman ngayon, nang after tayo isinilang mga kapatid, ang sabi ni Panginoong Jesucristo sa Matthew 5:40, be perfect as your Father in heaven is perfect. If our Father is perfect, then you will go back to your Father, you have to be perfect. At ang bang sa perfection is to become love. Kaya nga may two greatest commandments na iniwan si Panginoong Jesucristo. To love God with all our heart, might, mind, and soul, and to love our neighbors as we love ourselves. Bakit? Kasi ito yung daan. Ito yung susi upang makamit nimo ang perfection na sinasabi ni Jesucristo, na be perfect as your Father in heaven is perfect. Our Father in heaven is perfect, mga kapatid. Ang gusto tayong bumalik doon. Paano tayo mutakdo, sa perfect nating Ama kung tayo ay hindi rin nag-aral sa pagka-perfect. Maalala ko tuloy noon sa Mungkadya noon, sa Mungkadya noon, bakit kami kumakain ng hilaw na hindi niluluto? Dahil tayo daw kuno ay galing sa paraiso at hindi kumakain ng mga niluluto, mga prutas lang yung mga pagkain na binigay ng Diyos doon. Kaya ang Mungkadyan ay ang kinakain ay hindi niluluto. Dahil gusto silang mutakdo kung saan sila nanggaling, sa garden sa paraiso. Gusto nilang mutakdo sila doon, kaya hindi din sila kumakain ng mga niluluto na pagkain. So ganon, our Father in heaven is perfect. So kaya kailangan tayong kanyang mga anak na gustong bumalik sa ating Ama, kailangan nating maging perfect. So yun po mga kapatid, and then patuloy po tayo. The doctrine of original love is the true legacy of Jesus Christ to all of us. The two greatest commandments of unconditional love. Ang doktrina ko ng original nga gugma, mauna ang tunay na ligasiya ni Jesucristo sa ating lahat. The two greatest commandments of unconditional love. So anong kailangan natin? What we need is the baptism of love, the life of love, the power of love, and the God of unconditional love. Yun po ang kailangan natin ngayon. Kasi tapos na tayo nabautismuhan gaya kay Kristo na itinundo tayo. Pag lubog natin sa tubig, namatay na tayo doon. Yung lahat na kasalanan natin wala na. Paghawas natin sa tubig, bago na tayo. Tayo na like Christ na tayo kasi tinanggap natin si Kristo sa ating buhay na siya po yung mabuhay sa ating buhay. No? Sa ating sarili, si Kristo na ang mabubuhay. Now, kung si Kristo ang mabubuhay sa ating sarili, what we need is the baptism of love kasi tayo yung bearer sa two greatest commandments of love ni Panginoong Jesucristo. Tayo na ngayon ang Kristo na nabubuhay sa pamamagitan niya. So what we need is the baptism of love. Ang buhay sa pag-ibig, the life of love, the power of love, and the God of unconditional love. Yun po mga kapatid ang ating sunod na gagawin upang maging karapat-dapat tayo, no, nang bumabalik sa ating Ama. Let us live in peace and harmony in the company of our mothering God and in harmony with all that is good in the universe. Kailangan tayong
ano yung patawag natin, mamumuhay, no? Sa mapayapa at harmony kasama ang ating mothering God, mothering God at Mother Nature, no? In harmony with all that is good in the universe, upang makipag-harmony ka sa lahat ng mga mabuti na nandito sa universe, mga kapatid. So, ibig sabihin, hindi pwedeng kayo lang sa pundok nyo, mag-harmony kayo. Dahil ang sinabi nito, all that is good in the universe, hindi man sinasabi na, yung lang na pundok ang good, no? Kundi yung lahat na good in the universe, makipag-harmony tayo. So kung hindi tayo makipag-harmony, mga kapatid, hindi tayo makapasa sa tinatawag na pag-ibig. Unity and love, regardless of religion. Nirerespeto ko yung paniwala mo, nirerespeto ko yung relihiyon mo, at huwag mong gawing hadlang ang relihiyon mo upang hindi tayo magkakaisa sa pangalan ng pag-ibig. Dahil yan ang utos. Yan ang utos ng Panginoon sa Kristo, mga kapatid. So, sinabi dito, let us respect all deities as manifestations of the God of all gods. Nirespeto natin yung lahat ng mga deities, mga kapatid, as manifestation sa pagpatunay na merong Diyos sa lahat ng mga Diyos. Kasi kung walang Diyos sa mga Diyos. Kaya yung mga Diyos, yung mga deities, isa lang yan na nagmamanifest na meron talagang God of all gods, no? But let us directly connect ourselves to the God who is within us and all around us moreover. Meron ng mga deities, mga kapatid, na nagpakilala na sila ay Diyos. Ngunit tayo, ang advice, mga kapatid, is directly connect ourselves to the God who is inside us, who is within us. Kasi sa Luke, di ba mga kapatid, 1 Corinthians 3:16, 6:19, the Spirit of God is within you. So, kailangan daw natin nga mo direct connect tayo diyan. Nandyan sa loob sa atin na God who is within us and all around us moreover. Yun ang natin. No? Doon tayo mo connect, sabi nito. Let us embrace all human beings and all living things in the spirit of love, and pray that God shall always give us good health, shower us with material wealth, and guide the endless procession of humanity from the womb of creation to the height of transcendence and perfection. Yun po, mga kapatid, ang i-embrace sa all human beings, mga kapatid, and all living things in the spirit of love. In the spirit of love. So, last, mga kapatid, our spiritual inheritance, therefore, is love. Ang ato po ng spiritual inheritance ay love. And our spiritual future shall be full of love. So kung ang ating inheritance is love, so ang ating spiritual future is full of love, sabi dito. And with that, I am asking all of you to spread the gospel of love to the four corners of the world and to all nations, especially to all the members of the human race who cares to love. Yun po, mga kapatid. Kaya nga tayo sinisikap natin na maipaabot natin, maipaalam natin, mga kapatid, na ang pinaka-importante sa kautusan ng Panginoon Kristo, hindi magbibigay ng ikapo, hindi yun, mga na lang yun eh. Pero ang pinaka-direct o pinaka-importante talaga na utos ng Panginoon Kristo, ang two greatest commandments. Bakit? Dahil ang pag-ibig lang, love is the bond to perfection. Yun lang ang susi, yun lang ang daan, yun ang pintuan upang ikaw ay makabalik sa ating Ama sa langit na siya pong perfect. Be perfect as your Father in heaven is perfect. Magandang hapon, mga kapatid, at maraming salamat sa inyong pakikinig.